I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Naku po, eto na naman malaking problema. Kawawa si Pangulong Marcos Jr. talaga, oo. Taga-solve ng maraming problema sa buong bansa. Ito mga kababayan, malamang nakita niya siguro dito sa website niya ito, or nagsumbong si Secretary Bunuan, binisita niya yung Tuba Benguet. Mga bes, palpak na proyekto na naman. Ma-flood control man. Ayan o, naku talaga, kawawa ang taong bayan, kawawa ang pera ng taong bayan. Oy, pakinggan nyo mga kababayan, yung sinabi ng Pangulo, matindi itong sinabi niya. You see? Ibig sabihin, matagal nang ginawa itong mga contractors na ito, mahilig sa kickback, ginagatasan ng gobyerno. Ito, pakinggan nyo para kompleto detalyado. Panoorin nyo ito mga bes. Shout out. Happy blessed Sunday sa inyo. Ito na. Good morning. I am here together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic, again, flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kaagad. Sinama, pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa, ay gumuho lahat ito, bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. At you will see it later. You can see it there sa ilalim ng tunnel, talagang na-erode na dahil yung slope protection dito sa baba sa tabi ng ilog ay napakababa at napakahina, kaya nung pumasok yung tubig, nung bumigat yung tubig, tangay kagad. Kaya makita mo rito, tangay na itong lahat. This was all destroyed because of the landslide here, the rock slide here, and the erosion under the road. Now, the project that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less, 260 million. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Sana hindi, pareho lang. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, ganun din ang nangyari. Kaya ang valor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. And here's the other thing, that's why I keep talking about economic sabotage. Ang feedback natin from the mayor and from the other, the mayor of Tuba is also here. Mayor Clarita. Come join us. Halika, Mayor. Dito ka. We are talking to the mayor in terms of the effect on businesses. Because of this, because nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, I think is the number, 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito, tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Agoy. Kaya naman, hindi kayo magtataka that if there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. So, very, very clear. Here we go again. Lagot kayo. Pang lima na yata nating inspeksyon ito. And it's always the same.
Now, we will go to the next site. Yun naman, yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa ano. Unang-una, because napaka-notorious ng rock netting as corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Pinagbawal na yan eh. Pero ginawa pa rin. Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang charge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. Naku. So 75% ng kontrata kinikback. Agoy. So that's the situation we are facing. Kaya't malala ito. The other item that I have begun to learn from the LGUs, puti na lang nandyan yung LGU na nakabantay. But the LGUs are complaining. Dati, ang sistema, pagka may project sa isang lugar, halimbawa, mayor ako, na may project ng DPWH o contractor doon sa lugar ko, magkukonsulta sa local government. Hindi lang, pag malaking project, hinihiring yan from barangay to municipal to province. Walang ganun. Walang ganun na ginawa dito sa lahat na ito. Eto pa, kapag tapos na raw yung project, dati, nung gobernador ko, may acceptance ng local government. Sasabihin ng local government, okay, maayos yung inyong ginawa. Tinanggal na yun. Kaya't hindi mag-inspeksyon sila pero wala na silang magawa. Inspeksyonin nila, sasabihin nila hindi magandang pagkaayos, pagkagawa, hindi sapat o mahina or whatever. Wala nang magawa yung local government executive. So tinanggal yung SOP na yon. That SOP is that before you release the project to the local government, kailangan tanggapin ng local government. And that's something that we will reinstitute. Yun ang ibabalik natin. Because the local government, alam nyo naman ako, matagal ko na sinasabi, because of my experience as governor, ang local government, wala kaming ginawa, kundi araw-araw, tinitignan, ini-inspeksyon namin lahat yan. Hindi yung minsanan. Every single day, we walk around, go around, we hear reports from ordinary people, hindi yung mga opisyal, but ordinary people, and kaya na silang nakakaalam. That's why that acceptance is so important. And that's what we are going to reinstate. That's going to be one of the measures that we think. Bakit yun ang inintay namin? Oo, bakit nila tatanggalin? Oo, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi kung hindi tanggap ng local government, maliwanag, may problema yan. If the local government hindi masaya kung magkaroon ng slope protection, hindi na masasara yung kalsada. Masaya kami pag mayroong flood protection, hindi na babaha. Di siyempre tatanggapin ka agad kung maganda. Pero kung hindi maganda, sila rin ang magsasabi. Silang nakakaalam. Sasabihin, yung dinagay ninyong riprap, masyado mababa. Dahil yung baha rito, umaabot dito, hanggang dito lang yung pader ninyo. All of those things. So those are the things that we have to correct. That over the years, these abuses only came about kasi pinapalitan ang sistema. And dinadaya lang talaga. No consultation with the local government, no acceptance from the local government. All of that. Kaya mabigat ang gagampanan na role ng ating local government dito sa ating mga ginagawa para maayos na. Marami. Well, si Mayor Benji has been very vocal about the problems that we have. That's why napunta ako dito. And the comments and the sumbong that have been arriving at our website has been very, very useful. Kaya ipagpatuloy sana ninyo ang inyong pagsumbong. And I'm not just talking to local government officials, kahit sino. Basta't may alam kayo, sabihin ninyo sa amin, pa-inspeksyon natin. Kung may problema, ayusin natin ang problema.
here's the problem here. This is 260 million project. Laki. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. Uy, grabe. At least. Kasi hindi lang itong nakikita ninyo rito eh, kundi hanggang dun sa loob eh. Hanggang dun sa ilalim nitong tunnel eh. So there's a lot of work that needs to be done. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 260 million, wala kaming nakitang effect dun sa kanyang ginawa na kontrata. Tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. Kaya, I don't blame anyone for being disappointed, frustrated, angry, and paying for blood. Okay, thank you. Narinig nyo mga kababayan, yung Pangulo, nakita nyo sa mukha niya, namumula siya. Sa galit po yun, pero hindi niya pinapahalata. Sino ba naman hindi nagagalit? Kapalpakan, hindi niya binanggit yung kontraktor, pero abangan po natin, sino po yung nasa likod niyan. Grabe, yung ginagawa nila. Matagal na po nila ginagawa yan. Matagal na po nila ginawa. Hindi lang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Even Senator Jingo Estrada, panahon pa ni Duterte. Maraming kapalpakan. Ngayon, mga besa, hindi na po tayo magtataka kung yung mga ghost project ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay walang nangyayari because of this. Ngayon, natuklasan po ni Pangulong Marcos Jr. At least, no, si Pangulong Marcos Jr., siya na mismo ang nakatuklas dito sa mga kapalpakan ng mga contractors na ito at mga kasabwat dito sa mga sa local na government, or wala akong pinupunto na tao. Yung iba hindi naman lahat. Maybe there's some local governments are kasabwat dito. Nakakaawa talaga ang taong bayan. Tama yung sinabi ng Pangulo, apektado ang mga hanap buhay po nila. Kasi landslide, yan po yung flood control project na yan, wall, no? Pero nyo, mga kababayan, sa mga nangyayari, sino po ang dapat sisihin dito? Alangan naman si Pangulong Marcos Jr., alangan naman si Secretary Bunuan, narinig nyo, I cannot blame anyone. Pero dapat may managot, ayusin dapat ang trabaho. Si Secretary Bunuan nga, order niya sa kanya na kailangan tanggalin yung mga salot nasa DPWH, kaya 10 po ang natanggal. Ewan ko kung may dagdag pa doon. Ayon po sa nabasa ko. So means, sabi kasi ni Secretary Bunuan, no? So I don't know kung tatanggalin o hindi, pero binigyan siya ng instruction ng Pangulo na tatanggalin yung mga salot. So kung makita nyo dito mga kababayan, ang Pangulo to the rescue, siyempre, ano pa ang gagawin ng Pangulo? Siyempre, i-fix yung problem. Sabi niya nga, I will not leave the office until hindi maayos yung problema. At, for sure, magpa-file siya ng kaso, economic sabotage, mga kababayan. Grabe yung pinagagawa tong mga salot na ito. Sino man ang contractors na ito, makonsensya ka sana. Ginagatasan mo ang pera ng taong bayan. So yun mga besa, narinig yung sinabi ng Pangulo, malinaw na malinaw. Yung pagka-disappoint niya, sa mukha niya, nakikita nyo, galit na galit. Ang dating para sa akin, makita nyo talaga. Namumula, parang makita nyo sa itsura. Kasi ang tahimik na tao, mga kababayan, ibang klaseng magalit yan Makikita mo sa mukha niya no? So siya, kahit linggo, nandoon, in-inspection niya. Kaya, sabi niya, very usable yung kanyang website. Kaya, ingat po kayo dahil may mga nagsusumbong na talaga sa kanya. Ayan, bumaba siya para pumunta doon. Either nagsumbong si Secretary Bunuan or either na nakuha niya sa website niya yan. Ito pa yung mga highlights guys. Pakita ko sa inyo. Basahin natin muna. In-inspection ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 273.93 million rock shed project sa Camp 6 Kinon Road,
Tuba, Benguet matapos masira noong Hulyo 2025 dahil sa Bagyong Imong. OM goes. Tinuligsa ni PBBM ang proyekto bilang useless dahil sa kawalan ng slope protection at iba pang mahalagang instruktura. Agoy, giit ng Pangulo. Parang tinapon mo yung pera sa ilog at tiniyak na hindi niya iiwan ang kanyang tungkulin na hindi ito naaayos para sa kaligtasan at kabuhayan ng mga residente. Not only the Benguet, Tuba, but all over the Philippines. Marami po siyang natatanggap ng mga balita na palpak yung mga ginagawa ng mga contractors, kasabwat yung ibang mga sangkot. Yan, mga kababayan, kita nyo naman siguro ang kanyang talagang ang kanyang pagkabahala. Siyempre, hindi lang yun mga bes. Nakakasira kasi sa ano yan sa trabaho, sa ekonomiya. Yung mga pang-araw-araw ng kabuhayan. Sira. Tingnan nyo yung highlights mga kababayan. Tingnan nyo ang Pangulo. Siyempre, nakikita nyo yung pagkadismaya. Tingnan nyo yun, ayun, yun, mga kababayan, Tingnan nyo yun, ayun, tumabingi. Wala na. Masisira talaga. Ayan, grabe, napakinggan nyo yung sinabi ng Pangulo, ito pa. Ayan, ang Pangulo. Nasa Tuba, Benguet ngayong araw, August 24, 2025. Makita nyo ang kanyang pagpupursige. At least siya bumababa, tinitingnan ang problema. Matagal na yan yung problema na ito. Yung mga kurakot na ito, dekada na po ito, hindi lang ngayon sa panahon niya, Matagal na po yan. Ito pa, ayan, Kinon Road yan, mga bes, di ba? Mas maganda yon, siya po ang mismong nakasaksi at nakita ang kalagayan. At least ay anytime from now ay i-order niya na as soon as possible na aayusin yung Kinon Road, para nang sa ganun sa madaling panahon magawa ng paraan at magawa din talaga. Kailangan matibay. Alam niyo mga kababayan, kung ako ang Pangulo, mag-hire na lang kaya siya ng yung mga taga-Japan. Kasi matibay ang gawa ng Japan Kasi kung sa Pilipino, itong laging kalalabasan puro kurakot na substandard lagi di ba? Mas maganda yung kaya yung Japan. Magbayad ka naman sa kanila na malaki, okay lang. At least matibay yung gawa. Kasi kung ipagkatiwala mo sa mga Pilipinong contractors, wala Puro kurakot ginagatasan ng pamahalaan di ba tama ang sinabi ko? Mas malaki po ang korupsyon sa baba kaysa sa taas. Ito pa. Kasama po si Mayor Magalong at si Mayor Tuba ng Benguet. Correct me if I'm wrong. Ayan. Grabe. Palpak na mga proyekto. Grabe talaga tong mga contractors na ito. Sarap katusin talaga So yun mga kababayan, napanood nyo yung kanyang interview. Yung mga highlights pinakita ko sa inyo. Yung kapalpakan ng mga kontraktor, sino man ang kasabwat dyan, mahiya naman kayo. So yun mga bes. Siyempre ang Pangulo to the rescue po yan. Papagawa yan as soon as possible. Kaya hindi lang po yan, marami pa. Makikita rin natin. Bakit? Siyempre i-inspeksyonan ng Pangulo yan yung mga nagsusumbong sa kanya. Kaya mag-ingat kayo mga mayors, congressman, senadors. Maraming mata ang Pangulo sa bawat bayan na nagsusumbong sa sumbong ng Pangulo. So yun guys, nakakadismaya rin naman talaga sa totoo lang. Sayang ang pera ng bayan. Sabi ng Pangulo, pag pinagawa 500 million. Oh my goodness. Kung ako lang Pangulo, ibig ko sabihin, kung ako si PBBM, ipagawa ko na lang sa Japan kaysa sa mga Filipino contractors, walang kwenta. Puro kickback naman ang alam. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. See you. Bye and baboos. God bless Philippines.